Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon mula sa makabagong San Juan National Government Center. Tayo ay napapanood sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Ngayong tanghali, kasama natin ang Infrastructure Development and Energy Security Cluster. Isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Energy Secretary Sharon Garin, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Roel R. Aguda, National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda. Good afternoon po. Pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura ang idiniin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maging magaan ang buhay ng bawat Pilipino. Sa kanyang pahayag sa State of the Nation Address note nito lamang Lunes, sinabi niya, "Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon, patulak ng Bicol at tiyaking tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos." Secretary Manny, marami ang nag-aabang nito. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol sa mga nabanggit na proyekto ng Pangulo? Maraming salamat, Yusek Claire, sa ating tanong. Ang pangunahing kalsada po na papunta ng Bicol ay tinatawag po nating Maharlika Highway. Ito yung pangunahing kalsada na isagawa pa po nung panahon ng late President Marcos po ito. Sa ngayon po, ang Maharlika Highway nakita po namin na dahil sa pagunlad ng mga kabuhayan, marami na pong masisikip na daan ito. So, kasalukuyan po namin ngayon, sinasagawa ng magdadagdag ng additional lanes para mas maluwag ang pagdaloy ng ating mga traffic. Ito hanggang, hindi lang po dito sa may Quezon, dadating po ito yung hanggang Maharlika Highway po, hanggang Sorsogon po ito. So ito po tuloy-tuloy po na gawain ng Department of Public Works and Highways. At hindi lang po naman dito sa Luzon, hanggang Mindanao po yung Maharlika Highway. So tuloy-tuloy po ito. Ngayon po dito sa mga malalaking gawain po dito sa papunta ng Quezon, ito po yung inaabangan po siguro ng lahat. Ito po ay yung hindi pangkaraniwang daan na ginagawa natin ngayon. Ito yung expressway po mula sa Santo Tomas, papunta po sa Lucena. Ito po yung tinatawag natin na TR4 project. Ito po ay expressway, siguro po ito yung inaabangan ng lahat kasi po ito, this is about 66 kilometers from Santo Tomas going to Lucena. Ang segment po nito from Santo Tomas to Chaong, bubuksan na po ito sa 2026 at matatapos po lahat ito sa 2027. So this will give mas mabilis na po ang daloy ng traffic natin. Kung saan po sa ngayon, para mula Santo Tomas, papunta ka ng Lucena, baka aabutin ka ng 4 na oras. Pag nabuksan na po itong expressway nito, siguro 1 oras na lang po. So mas mabilis.
as magbibigay ng kaunlaran na naman sa ating nasasakop dito sa area na ito. So, ito yung adhikain din ng ating Pangulo na magbigay ng efficient connectivity sa ating mga kanayunan at lalo na po sa mga pag-unlad ng ating ekonomiya. At ito po rin yung sa programa ng ating pamahalaan na kaagabay po natin ng private sector. Ito po yung sa itong expressway na ito ay kasalukuyan po sinasagawa ng San Miguel Corporation po sa kanilang concession agreement. Salamat po. Thank you for that. Meron pa po. Ito yung isa sa mga exciting part. Isa sa mga exciting part sa SONA. Mainit ring tinalakay ang naging problema kung bakit pumalpak ang flood control projects. Ang sabi ng Pangulo, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Sekmani, ano po ang deadline sa inyo ng direktibang ito? At ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito sa mga proyektong ika nga ng Pangulo ay guni-guni? Maraming salamat ulit, Sec. Claire, Yusek Claire. Masasabi ko lang po na talagang kailangan po natin isagawa ng mga flood control projects para maproteksyonan po natin ang mga kapagiliran. At may bigyan po natin ng katiyakan ng ating mga mamamayan na hindi sila binabaha. Sa kasalukuyan po, itong administrasyon ng ating presidente, mula po nagsimula nito, ang Department of Public Works and Highways po, nakatapos na po kami ng I think about 9,800 flood control projects all over the country po nito, no? Sa lahat. At sa kasalukuyan po, meron po kaming I think 5,700 ongoing projects. Na flood control projects pa rin po ito. And ang kwan po namin dito, yung instructions ng ating presidente na ibibigay po namin yung listahan kung ano yung natapos, ano ang kasalukuyang estado, nandiyan pa ba yan, mga yan, o tsaka yung kung ano yung ginagawa na namin ngayon. Ngayon po, ang kwan po namin dito, sa tingin ko naman, yung mga naisagawa na namin dito, nagbigay po ng protection, immediate protection po sa ating mga mamamayan, sa paggawa po namin ng sinasabi nating sangga sa mga pangsangga sa floodwaters dito sa gilid ng mga ilog. At ito yung tinatawag po namin mga revetment walls. And this has provided immediate protection sa underlying areas. Ngayon po ang nakikita po namin kasalukuyang pinaglalaanan po namin ng pansin, kahit po kagaano karami yung mga revetment walls na ginagawa namin, kung hindi po natin ma-address yung siltation. Unfortunately po, ito yung nadatnan namin ito sa administrasyon na ito. Noong pumasok kami dito sa administrasyon nito, napansin po namin na yung mga riverbeds po, yung sa ng dinadaanan ng tubig, mababaw na po. I think for the last many years, during the past administrations, hindi po nag-desilt o nag-dredge. So ito po yung challenge na tinitingnan namin. Kasi ang tinitingnan po namin dito, kahit gaano karami yung ginagawa naming revetment walls o sangga, kung hindi namin na-address po yung kailangan mahukay yung siltation, ay talagang aapaw po yun. So yun pinagtataon na namin pansin. Inaano na po namin ito sa mga programa namin at ang kasamang palad lang po ay hindi lang po kami nabigyan ng sapat na pondo. Pero hindi ho kami tumitigil at sa itong mga susunod na taon, ilalagay pa rin namin dito kasi kailangan po natin i-address po itong dredging at desilting ng ating mga river basins, rivers. Kasi kung hindi po, talagang aapaw pa rin yung mga tubig baha. Okay, maliwanag niyo po sinabi kanina na meron na po tayong nagawa ng mga flood control projects, 9,800
800 na po. Opo. Sa palagay po ba ninyo, itong mga nagawa na po na under the administration po ni Pangulong Marcos Jr., ito po, sabi niyo po, ay nakatulong. Tinitiyak po namin nakatulong po itong mga ito kahit paano sa pagsugpo po ng mga flooding problems, lalong-lalo na po sa low-lying areas, yung mabababa po ng mga lugar. At kasalukuyan po naman natin dito, sa ngayon po, kasi isa po sa mga tinitignan namin, babaguhin po dapat namin ang mga disenyo ngayon ng mga flood control projects. Kasi iba po yung tinatahak natin na sinasabi nating climate change. Nakita po ninyo nung nakaraang linggo, mahigit na isang linggo po, tuloy-tuloy ang ulan at ito po yung ito na po yung kasalukuyan na siguro ito na yung normal na tatahakin natin. So babaguhin po namin siguro yung mga disenyo rin po ng ating mga infrastruktura ngayon. Balikan ko lang po yung sinabi niyo kanina, yung tungkol sa dredging. Opo. Simula po nung pumasok po ang Pangulong Marcos Jr., nagkaroon po ba ng dredging at desilting ang DPWH? Wala po kaming massive na dredging na ginawa po kasi unang-una, malaki po yung pangangailangan namin na equipment. Kailangan po namin na equipment na kami na po ang dapat gumawa ng dredging para maiwasan po natin yung haka-haka ng mga araw daw. Ito yung sanhi ng mga corruption o sabi. Pero I think ang kwan po namin dito, i-isolate po natin yung issue ng corruption. We have to address the technical requirement po. Kailangan po natin, so kami na po ang gagawa dito sa desilting at dredging po. So parang sinasabi niyo na kayo na ang bibili na equipment Opo. para maiwasan yung issue ng corruption? Yes po. Opo. Kesa kumbaga kinukontrata pa to sa iba? Opo. Tama po yun. So kailangan niyo ng budget? Ito po, yung ilalagay po namin ulit sa 2026 budget po ito. Pero sabi niyo nga po parang 3 taon, hindi kayo masyado nakapag-dredging dahil ang problema niyo rin ay? Gusto na sana namin magkaroon kami na panibagong mga equipment at para kami na po ang gagawa sana nito. Okay. Ito pa po. Ang sabi ng Pangulo, halimbawa, sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na sinimula noong 2014, ginastosan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taong tinayo. Noong buksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa, ang bilis na sira. San Marico Bridge naman, 50 taon na, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganoon siya katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang wastong pagmentina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganon. Again, Sec Manny, ano po ang maibabahagi ninyong detalye tungkol dito? Tama po yun. I think pumunta po kami personally si Presidente doon. Tinignan yung San Juanico Bridge. At natutuwa naman siya nung nandyan ang San Juanico Bridge. Ito pong issue ng Kabagan Santa Maria Bridge, tama po ito. Nadatnan din po natin ito sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Sa kasawayang palad, may dumaan po na truck na overloaded at bumigay po yung isang segment po nito. Sa tinagal-tagal na ginawa itong tulay na ito, ay nagtataka nga rin kami kung bakit napakatagal ang paggawa nitong tulay na ito. But, nandoon na po. Nung matatapos at pwede na sanang daanan sa kasawang palad, medyo nasira po yung segment. Mabuti na lang po at wala pong nasawi o namatay doon sa insidenteng yon. Ito po yung sinasabi po nga namin na sana nga itong pagtulong-tulungan po natin yung pagdaan ng mga overloaded trucks sa ating mga tulay. Kasi po ito yung nakakaperwisyo. Nakita na po natin nito na kung halimbawa nasira ng tulay because just overloading, masisira po yung continuity ng transportation natin. So dapat po ito, pagtutulungan po natin dito. Meron naman po tayong batas na nag-aakda kung ano ang dapat
karga o ano ba ang tonelada ng kinakarga ng ating mga nagbibiyahe niyan. But we need actually yung kooperasyon din po ng local governments at lalong-lalo na sa mga secondary roads na hindi naman po namin nababantayan. Anyway po, ito po, tinitignan po din namin kung paano, bakit nga nagtagal yung paggawa ng tulay. Tinitignan po namin ng aspeto ng disenyo, kung sino nag-design, ano po ba ang kasalanan ng disenyo, ano sa kasalanan ng kontraktor at kasalanan ng truck na dumaan dyan. At ang pinakwan po dito, ang instructions natin ng Presidente, kahit na ginagawa natin yung mga investigasyon, kailangan din natin i-rehabilitate kaagad po ito para madaanan po. Salamat, Sec. Manny. Talakay naman natin ang usapin tungkol sa kuryente. Sabi ng Pangulo, hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang nakatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental at sa Zamboanga del Sur. Secretary Garin, ano ang mga pagsubok ng DOE na kailangan ninyong malampasan upang maipatupad ang direktibang ito? Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ilonggo ako, hindi ako magaling magtagalog. Mayong hapon sa inyong tanan. Para po sa electrification, ang na-mention ng Presidente, ito po yung mga areas na malayo at magastos din sa electric co-op na maglagay ng linya. So, ito po yung gagawin po yung mga areas na yan, mga areas na maglalagay tayo. Tatlong, 3 ways para ma-address natin yung electrification. Number 1 is yung microgrid, yung mga solarized home, tsaka yung gagawin ng NEA na tuloy-tuloy ang electric co-ops nila mag-expand. So, yung number 1, yung microgrid. Microgrid, sistema to na generator na nga siya, magdadala siya ng solar na may battery, tsaka may diesel, kung anumang planta, at lalagay doon, no? I-connect nila sa mga bahay doon, sa mga sitio doon. Yun yung unang gagawin natin. Naghahanap po tayo ngayon ng mga investor na private para po sila po magpatayo ng microgrid system natin, para kumpleto na yan. Ang second po, ang gagawin din ng NEA is yung solarized homes. Lalagay sila ng solar, tapos may linya yan, may battery siya, may kasama pang bumbilya at radyo. So para maka-charge din sila ng mga telepono nila, so doon isa rin yung sistema natin yan. Ang pangatlo is hindi lang yung electrification, kundi maraming bahay pala na malapit lang naman, hindi lang nako-connect. So, ang problema doon ay marami pang permit, mag-a-apply ka pa, may bayad pa. So, pinag-uusapan po namin ng NEA kung paano ba mapababaan na lang or pwede i-waive yung application fee para makonect lang yung mga bahay na malapit na. Mga 2.5 million homes po yan ang mako-cover kung mag-cooperate lang lahat NEA, DOE, tsaka yung mga ating mga LGU. So, yun po yung sistema and we can probably ang electrification yan, aabot ng mga 2.6 million. Konting-konti na lang at aabot na tayo ng 100%. Sa ngayon po ba, Sec. Sharon, mga ilan na pong pamilya ang nabigyan na po natin ng kuryente? Sa panahon po ng Presidente po, etong administration, dati kasi, ang budget ng NEA niyan for electrification, 1 billion, 2 billion. Ngayon po, 2 taon na, 5 billion ang nilalagay ng Presidente. And that is quite historical. Kasi alam ng Presidente na hindi hinabol ng previous. Kailangan habulin mo yan kasi dumadami din yung Pilipino. Ngayon, 120 na ba tayo? Million Filipinos. Every year, nadadagdagan ng bahay. So, mahabol tayo. So, ngayon po, about 95% na tayo ang electrification natin. So, hahabulin po ng NEA, ng DOE, ang 5%. Medyo malaking trabaho, pero po, dahil yan yung utos ng Presidente, kasi bakit importante ang electrification? For every 1 peso na ginagastos ng gobyerno sa electrification, 4 pesos ang balik sa atin.
So it's an investment to us and to our children. So kaya po maganda pong programa yung electrification. Saka mas mabibigyan ng ginhawa talaga yung buhay ng mga taong talagang merong sapat na kuryente. At makakaaral yung bata, no? Makakapagluto yung nanay na hindi na kailangan uling pa, no? Pero it makes our lives easier and more productive. Meron pa kami mga bayan po, Kadaga, Iloilo, ako mga bayan na dati walang pang electricity. Marami ang early marriage, early din nabubuntis o walang trabaho. Ngayon Dalawa po, lang ilaw. dahil walang ilaw. Kasi hindi ka makapag-aral, hindi makapagtapos hanggang high school eh. Dahil nga limited nga kasi paggabi, pag-uwi, hindi sila makapag-aral. So, electricity really will improve the livelihood and also empower people. So, kaya napaka-importante sa presidente po yan. O ito pa rin po, para sa inyo to, Secretary Sharon. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy and net metering program at pagbibilisan din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Opo, Secretary Sharon, alam okay. mo bakit Opo, paano ba? Importante itong net nakakatuwa metering. tong, topic na to. Kasi hindi lang po ang taong bayan nagreklamo, pati ang presidente mismo nagsabi niya, nag-apply nga ako, 6 na buwan pa ang hinintay ko. Presidente na yan, ano? So, tinitignan po namin, nag-usap na kami ng ERC. Ang problema kasi dyan, matagal-tagal yung proseso. Kailangan mag-apply ka sa electric co-op mo, mag-apply ka sa ERC pa, no? Sa Energy Regulatory Commission ng permit mo rin at kailangan mag-building permit ka sa LGU. So kinakausap po lahat yan. Ngayon, okay na po sa ERC imbis na 60 days. Hopefully this month ma-apply na nila na kahit 10 days na lang. So hahanapan nila ng paraan. Ang distribution utility, ang mga electric co-op, I'm sure babawasan ni Admin Nani yan. Kasi ang aming target, imbis na 180 days, gagawin namin 90 days na lang po. So, tinatrabaho po yung net metering. Ano po yung net metering? Yung meron kang solar sa taas ng bahay, sa bubong mo, tapos may sobra ka. Pwede mo ibenta kasi yan sa distribution utility mo eh. Sa Meralco, or kung electric co-op man, or sa amin sa Ileco, no, sa Iloilo. So, para bawas sa bill mo. So, tulong din yan. Green na nga yung electricity mo, malinis na, tapos mababawasan pa ng sobra. So yan makakatulong po sa ating mga kababayan po. So, paano yung Sharon? Pagka sumobra, yung kuryente mo, ibebenta mo, let's say, sa Eleco or Meralco, Opo. ibabawas na lang nila dun sa billing? Opo, may bawas pero hindi po full na, halimbawa kung 11 pesos yung bayad mo per kilowatt hour dyan sa inyo, siguro mga labas niyan, bawas mo mga 6 pesos. Mga halos kalahati, no? So, pero may bawas siya. At least. Kasi sobra mo na yon. Maganda yun. Opo. Maganda yun. Sana po lahat tayo po mag-net metering kung kaya lang naman maglagay ng solar sa rooftop ninyo kasi makakatulong po yan sa presyo. Malaking bawas po sa gastos ninyo. Maganda po yan. Nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA ang tungkol sa lifeline rate. Sabi niya, habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4Ps, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahan na maliit lamang ang kinikita. At ang konsumo naman ay hindi lumalagpas sa lifeline rate. Sec Sharon, ano po ito? Anong ibig sabihin nito at paano ito makakabuti sa mamamayan natin? Kung lifeline rate yan, ibig sabihin, dahil qualified ka, either up to 100%, pwede kang wala ka nang babayaran sa kuryente mo. Siguro mga 5 pesos to 20 pesos na lang. Halimbawa, kung sa Meralco, kung 20 kilowatt hour lang naman ang nakukonsumo mo, malamang yan 100%, wala ka nang babayaran. May 5 pesos lang para sa linya or sa mga operations nila. Ano? So, discount yan. Discounted, iba halos aabot ng 100%, depende sa electric co-op nyo. Iba 50%, iba 20%. Iba-iba kasi yung treatment eh. Kasi ERC ang magsasabi niyan, magde-determine kung anong rate, tsaka magkano yung discount. Now, ang nangyayari ngayon po, sinasabi nga nangyayari, mag-a-apply ka. Sabihin mo, hindi ko kaya magbayad, 4 piece po ako,
pwede ba lifeline rate na ako para mabawasan yung gastos ko? Nagagawa po yan ngayon. Pero so far po, out of the 4.5 million na 4-piece natin, mga 330,000 lang ang nakaka-avail. Kasi po, hindi simple ang pag-apply. Kailangan pumunta ka sa electric co-op mo at sasubmit ka ng mga ID, proof of residence, lahat po. Minsan po, wala tayo niyan eh. Pero meron kayong ID na 4-piece. So, pinag-uusapan po namin, we will talk with DILG, DSWD, and also NEA, na kung nandyan na naman sila sa listahan, siguro naman pwede naman i-certify na lang na ito ang listahan na dito sa co-op ninyo at automatic na sana sila makakuha. So, pag-uusapan po namin yung sistema para mapabilis at mapalawak po ang coverage ng lifeline rate. Kasi kahit ano pong turo namin, mag-apply kayo, kung mahirap po, babayad ka pa ng 20 pesos para pumunta sa electrico o pabalik mo may 20 pesos, 40 pesos na gastos mo. So, mas madali na lang kung kami na lang po ng NEA, DOE, ang mag-automatic na lang na sabihin, eto po, naka-lifeline rate, bigyan nyo ng discount po. So, eto po yung gusto ng Presidente na dapat ang 4.5 million na 4-piece natin, makover po kaagad automatic. So, in a few weeks po, we will sort out na para mas madali na siya. Saka nga, baka hindi din nakakarating agad sa mga 4-piece, no? Mga sakop ng 4-piece, na may ganito pala. Na pwede pala silang magkaroon ng ayuda pa. Opo, malaking tulong yan kasi lalo yung target talaga yung mga hindi kaya magbayad. Ano? So, at least magagamit po nila yung mga discount nila sa ibang pangangailangan. Whether sa tubig nila or sa pagkain nila, kung anong kailangan ng mga anak nila. Ang lifeline rate po, hindi po ganun kalaki eh. Kasi ang maximum naman 100 kilowatt hour lang na konsumo. Pero nakakatulong po. Pakonti-konti po matutulungan po yung ating mga kababayan. Sec Sharon, bakit nga ba tinatawag na komplikado ang sistema ng enerhiya sa bansa? Komplikado nga kasi, okay. Bigyan mo lang ako ng few minutes lang. Noong 2001 kasi, sabi natin, privatize natin to. Dati gobyerno lang to eh. Privatize natin to. So, 3 parts yun yung electricity. May generation, distribution, saka transmission. So, yung generation, puro private yan. Yung transmission, NGCP, nag-iisa yan. Private pa rin yun. Tapos yung mga electric co-op, saka Meralco, yan po yung distribution. Yun yung forte ni Admin Nani. So, eto po, halos lahat sila private. May konting regulation lang ang iba. Pero wala na po yung gobyerno. Anong role ng gobyerno? Si ERC po, nagkocontrol ng presyo. Kaya kahit anong activities ng mga transmission, generation, tsaka distribution, kailangan pa alam kasi ERC kung aakyat mo or hindi. Titingnan niyo po yung Meralco bill ninyo, makikita niyo yan, may transmission, generation, tsaka distribution yan. So, ang role ng DOE, para kaming teacher, mag-behave kayo mga estudyante. Dapat you work together and you behave by yourself. We tell the generators kung anong dapat na capacity kailangan, anong technology na pwede, paano you need to maintain your commitments. Si NGCP naman, kailangan i-connect mo yung mga ating mga lahat-lahat, from generation to distribution. Si distribution naman, dapat maayos yung serbisyo nyo. So, complicated siya kasi ang dami-dami pong players. Wala pong gastos ang gobyerno dito because we are mere policy makers and regulators. So, kung hindi mag-behave yung isa, halimbawa pag hindi mag-behave yung NGCP, na minsan-minsan nangyayari, nasisira yung buong sistema, umaakyat din yung presyo natin. Or halimbawa, mahal din yung pinatay yung planta, mahal yung charge niya, mahal yung pinag-usapan nila sa distribution sa electric co-op nyo, nasisira yung sistema. Pero kaya nga po, we will, as mandated by the President, kailangan disciplinarian tayo. We have to make sure that we give the best to the Filipino people. That's why we are going to be more strict on the generation, transmission, and distribution po. Yan ang tinatawag nating napakaliwanag ng pagkaka-explain, pero komplikado pa rin. Thanks po, Sec Sharon. At napakarami namang naging concerns tungkol sa kuryente. Ang susunod na mensahe ay para sa National Electrification Administration. Ito po ang sabi ng Pangulo. Ipinag-uutos ko sa DOE, NEA at ERC
na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Napakalaking perwisyo talaga nito, lalo na sa turismo at kabuhayan ng mga nasa Siquijor. So anong hakbang ang ginagawa ngayon ng ahensya ng NEA para tugunan ang utos na ito ng Pangulo? Admin Almeda. Yeah, good afternoon, Yusek. Before I touch on the remedial measure, pwedeng bigyan natin muna ng background. Alam mo, Yusek, as early as January of this year, we have been receiving reports that SIPCOR medyo masama ang patakbo. Nawawala ng rotational brownouts pa isa-isang oras, sa isang araw. At binigyan instruction ko ang electric cooperative, sulatan ninyo, makipag-usap kayo. And tama po na siguro malaman ng karamihan ng mga Pilipino, nung si binanggit ni Presidente, ultimo pambili ng krudo ay problema. So ako naman po ay binigyan ko ng instruction ang Procelco, ang electric cooperative, get to the bottom of this. And bumabalik naman sa akin ng kooperatiba, nire-report naman sila sa akin, admin, may pangako ho sila na ganito, ganyan. And so ako naman ay nagre-rely dahil alam mo, totoo lang, maliit na operations lang ang Siquijor, hindi naman ganong kalaki. Kasi 9.5 megawatts lamang ang requirement. Until finally, nung dumadalas na ang mga brownout, ang Energy Family ay nagpunta ron. Panangunahan ng DOE, NEA, ERC, NPC para malaman namin kung ano talaga ang nangyayari. So, doon namin nalaman na wala palang permit ang planta. So, kami sa NEA, isinantabi muna namin yan dahil yan ay saklaw ng ERC. Isinantabi muna namin yan at nag-concentrate kami kung paano namin gagamutin ang brownout. Dumating ang May 14, if I'm not mistaken, out of the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. 4 ang bumigay. At hindi na ako nagulat dahil may mga report na sa akin na ang mga consumables, filters, ay hinuhugasan na lamang. So, hindi na ako nagulat doon. So, immediately, I told Procelco sa electric cooperative, okay, i-manage nyo yung rotational brownouts at umabot sa 5 hours ang rotational brownout kasi they have limited capacity. So, sa amin sa NEA, naghanap ako ng mga modular gensets na pag-aari ng mga kooperatiba at nakakita ko ng isa sa Palawan. So I immediately ordered Palawan Electric Cooperative to decommission the genset at ipadala sa Siquijor. So alam mo naman itong mga genset, malalaki ito. So it took us almost 2 or 15 days to ship it to Siquijor. At ang SIPCOR naman, yung generation company, umorder din ng isang rental genset to augment yung sitwasyon. Dumating ang presidente sa Siquijor ng June 13. At ako'y nagpapasalamat naman, dumating na yung mga gensets na pinadala natin. So, dumating ang presidente nung araw na yun, wala nang brownout. Wala nang brownout. But, of course, these are band-aid solutions. So, just recently, about 1 week or so, naulit-ulit. 4 na gensets ulit ang nasira. So nag-usap kami ni Secretary Sharon at binigyan niya ako ng direktiba na once and for all, we will send an independent technical surveyor. And this technical surveyor will test the viability of the plant if they can still function and supply uninterrupted electricity in the island.
Doon po namin ibabase ang aming magiging desisyon. And expectedly, there will be conditions that we will be imposing based on that survey. So, two possible scenarios, Yusek. Scenario one, SIPCOR might be able to deliver or abide by the conditions and assure us, NEA and the government, that they can perform the contractual obligations of supplying electricity. Another scenario, scene two, the second scenario will be if we find out that there is no viability anymore for the plant to continue the way presently it is right now, or SIPCOR cannot abide by the conditions we will be imposing. I believe the state, NEA, DOE, hindi na ho namin pwedeng panoorin ito. And we have to do drastic moves to assure the people of Siquijor that no recurrence of what happened last May will happen again. And with whatever measure we will be adopting, I believe contractual obligations should always give way to the paramount interest of public welfare and public interest. So yun po ang direksyon namin. Sir, ang nabanggit niyo po kanina, gumamit ng walang permit na planta. Nag-expire na po ang kanilang mga environmental clearance certificate. Kailan po nag-expire to? I was informed, may mga, kada genset to kasi may ECC yan eh. Mayroong 1 year na, may within the year na nag-expire. I was informed, most of it are expired already. And that's one condition that ERC is imposing on generation companies, if I'm not mistaken, for them to be able to charge electricity rates to the consumers. Tanong ko, sir, nung hindi sila nakakapagbigay ng sapat or supply, no? Hindi nakakapagbigay ng sapat na supply ng kuryente, ano, yung bayad ba nila ay ano pa rin? Full pa rin na sila binabayaran? Actually, yun nga ho ang nakapagtataka. Napakamot po ng ulo Wala si naman hong Sharon. diferensya sa mga konsumidor ng Siquijor. At lahat naman ho sila ay nagbabayad ng tama at sa oras. So, maybe I will not comment on that anymore, Yusek. Salamat po. Ma'am, Chair, Sharon. Kasi marami kasi hindi naman kailangan i-research pa kung anong violations. Obvious naman eh. Umpisa, bago dumating yung presidente, 4 yung sira. Dumating yung presidente, na ayos yung dalawa na lang. Nagdala pa yung gobyerno ng additional panigurado. Gumastos pa ang gobyerno para ma-proteksyonan yung Siquijor, no? Nag-order yung president, right away, kunin yung kung ano man yung available. Now, 1 month after, balik na naman tayo before. When we started, they are supposed to have 10 days of fuel supply. Pero nung chinek namin, 3 araw, 2 araw. So ngayon po, bantay sarado. Hindi po to politika. It's not a political act on the part of the president nor of our agencies, no? Eh, yun yung obligasyon mo eh. That's a public utility eh. Dapat may obligasyon ka. Kung nakikita mo nasisira, ayusin mo. Hindi yung hihintayin na lang kung kailan lang kayo bibigyan ng budget para magbili ng spare parts niyo. And that, we have paper trails in that. Kaya po ako very frustrated dyan. Kasi talagang ilang chat groups nang ginawa namin dyan, ilang meetings na, and we're back to zero again. We don't we, yung sabi ng presidente, mahiya naman tayo sa taong bayan. And I am embarrassed because this is my agency. Kaya po, that's why, with agreement with our NEA, we will order a full investigation, evaluation of third party, kung ano ba talaga. Kung kaya ba to, hindi. Because the people are suffering 8 hours of blackouts every day. Balik na naman tayo sa calamity. Ang second is that we will issue ang DOE
circular, parang yung sinasabi ko kanina, dapat may disiplina lahat na players namin, including generators. So, yun pa, we are going to be very strict about this because hindi po dahil politika or ano to, it is because people are suffering because of this, ma'am. Yes, tama naman po. Yun din po yung gusto ng Pangulo. Dapat matupad kung anong dapat matupad, mapanagot ang dapat mapanagot, at mahirap po talagang abusuin yung kasabihan, ang isang kaibigan, walang iwanan. Mahirap po yun. Okay. Sa transportation naman, sabi ng ating Pangulo, habang ginagawa ang ating mga tren, tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante, ay itinaas na natin sa 50% na diskwento. Meron na po tayong 1+3 Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo, para naman may kaunti pang matitipid ang pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Secretary Dizon, sunod-sunod ang magagandang balita dala ng DOTR. Pakilahad nga po ulit sa atin at ano pang mga maaasahan pa natin sa susunod na buwan. At ano rin po ang mga narinig yung feedback sa mga commuters sa inyong pag-iikot. Salamat, Yusek Claire. Alam niyo po, unang-una ho, no, kabigin-bigin na ng Pangulo, kailangan, habang hinihintay natin itong mga napakalalaking mga proyekto, yung subway, yung ating tren mula Calamba hanggang Clark, yung BRT natin sa Cebu, yung modern bus natin sa Davao, at sa iba pang lugar ng bansa, kailangan yung pang-araw-araw na hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kahit paano naman, matulungan natin sila at maibsan natin kahit paano. Yun talaga, doon talaga nanggagaling ang ating Pangulo. Nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin. Hindi madaling mag-commute. Yusek Claire, araw-araw, alam natin lahat yun. No? Sa mga estudyanteng nandito ngayon, sa mga iba sa inyo na nagko-commute, hindi madali. No? Delikado, hindi safe, mahirap. Kaya sabi ng Pangulo, tulungan natin ang mga kababayan natin. No? Marami dito mga maliit na bagay. Pero kung iisipin natin, malaking bagay na yan para sa ating mga kababayan na itong dinadaanan araw-araw. Kaya, para gawin yon, nag-focus ang DOTR, hindi lamang para pabilisin yung mga malalaking mga proyekto at paspasan para matapos ng mas mabilis at mas maaga. Yung mga maliliit na bagay na yun, yung pila sa MRT, sa LRT, no? Talagang nag-focus tayo dyan at napaigsi natin yan, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating mga improvements. At napakaganda po nung mga direktiba ng Pangulo na yung mga diskwento natin, lalo na sa mga estudyanteng nandito ngayon. No? Dati, 20% lang. Ngayon, 50% na kalahati na lang ang babayaran ng ating mga estudyante, ng ating mga seniors, at ng ating mga PWD. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi pa rin tayo dapat huminto. Hindi tayo dapat makontento dyan lang. Kailangan dagdagan pa natin ang serbisyo. Kaya nga, ang pinaka-excited kami ngayon sa DOTR, yung relaunching natin ng Love Bus. No, napaka-exciting yan, no, para sa ating lahat. Marami dito, gagawin yung mga bata, hindi na nila maaalala yun. Pero tingin ko, pag nakita nila yung mga bus na magsisimula ng bumiyahe sa mga kalye natin, hindi lang sa Metro Manila. Dati kasi Metro Manila lang yung Love Bus eh. In fact, ilang rota lang yun sa Metro Manila. Ang gusto ng Pangulo, buong bansa na, no, sa mga major cities natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, sisimulan natin yan sa Cebu at sa Davao. No, mag-launch na tayo in the next few weeks, no. Nung makikita niyo na yung mga iconic na love bus, no, nakakatuwa, no, yung blue and white na buses natin na iikot, no. So, ang sabi ng Pangulo, tulong natin 'yan, no. Kaya namang pondohan ng gobyerno 'yan, magiging direct subsidy 'yan sa mga bus companies para mag-o-offer na sila ng libreng sakay with the love bus, no. So, yun mga tuloy-tuloy lang tayo, Yusek Claire, no? At hindi tayo hihinto. Pero at the same time, yung mga project na talagang magbabago ng commuting experience ng ating mga kababayan, kailangan paspasan natin. Kanina umaga lang, nasa Ortigas ako, kasama ko si Mayor Vico Soto, yung natitirang mga problema ng right-of-way sa subway natin, dun sa Ortigas,
pinipilit na nating solusyonan sa tulong ng LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? So hopefully, in the next few weeks or mga isang buwan, masosolve na natin yon at tuloy-tuloy na yung subway natin. Ayan, gandang balita. At sa mga estudyante ng San Juan City Academic Senior High School, nakarating sila dito dahil sa tulong ng DOTR. Libreng sakay. Libreng sakay. Sabi ng Pangulo, libreng sakay. Ayan, salamat po. Thank you po. Okay. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga tren na nabili noon. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang pahayag. Ang tinatawag na dalian ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na nating mapaganda at mapatakbo sa MRT. Sec Vince, ano po ba ang naging problema ng mga tren na ito? Pwede ninyo na bang palawakin pa ang aming kaalaman tungkol sa sinasabing ito ng Pangulo? At ano ang dapat gawin para hindi na maulit ang mga ganitong klaseng procurement? Alam mo, Yusik Reyes, salamat sa tanong. No? Alam mo, itong mga dalian train na ito, 10 taon mahigit na, no? Since ito'y na mga nabili. Sabi nga ng Pangulo natin, no? Sayang. Sayang eh. Ano yan? 48 trains yan. No? 48 train yan. Na nandun lang sa depot natin, sa ilalim ng Trinoma. Inaalikabukan? Inaalikabok, kinakalawang. So sabi ng Pangulo, hindi na pwede yan. No? Masyado nang matagal yung 10 taon na binayaran yan, no? Partially ng gobyerno. Dapat yan, ang pangako niyan, magamit para lalong bumilis ang pagbiyahe sa MRT para hindi na masyado naghihintay ng matagal yung ating mga kababayan, hindi na masyado mahaba ang pila. So kailangan ayusin na natin. So naging challenge po sa amin yan sa DOTR, pagpasok namin. At talagang nakipagtulungan tayo sa ating mga partners, lalo na yung Sumitomo of Japan. Yung Sumitomo kasi ang nagpapatakbo at nag-maintain ng ating mga trend sa MRT3. At pinag-usap natin ang Japan at yung Chinese na supplier. So, ano na yan, talagang para tayong nag-United Nations. Kasi meron ding German na involved na nag-aral, no, kung magagamit ba talaga yung mga dalian train na yan. At napag-usap-usap natin sila. At finally, pagkatapos ng ilang mga buwan na pag-check, nung unang 3, napagana na natin. 3 weeks ago. No? At ngayon, umaandar na yung train na yun. Nakakatuwa nga, Yusik Claire, kasi madalas ko nakakita sa social media yung mga madalas sumasakay ng MRT. Pagka nakikita nila yung dalian, talagang pinipicture nila at binibidyo nila. Kasi nakakatuwa. Kasi bago siya, ibang kulay. No? Matingkad yung kulay. Kaya ang utos ng ating Pangulo, dapat magamit na natin lahat yan once and for all. So, ang commitment natin ngayong taong to, madadagdagan pa natin ng 6 pa, kasi yun ang sa kasulukuyang inaayos at tinetest. Pero ang pipilitin natin, next year, yung matitirang 39, yung 39 na matitirang trend, lahat magagamit na natin next year. So, pwede ba natin sabihin, Sec Vince, dalian na? Dalian na. Oh, yun ang utos ng Pangulo. Dalian na natin yung dalian. Dalian na. Galing na. Thank you po, Sec Vince. Thank you po. Ang susunod naman na pag-uusapan natin ay may kinalaman sa digital connectivity. Uy, mga estudyante, gusto to. Ang pahayag ng Pangulo, ngayong taon din, nagsimula na tayo mabigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na pook. At dahil pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell sites sa mga GIDAs. Secondary, maaari po ba niyong ibigay sa amin ang detalye tungkol sa informasyon na to? Medyo techy kasi. Thank you, Yusek Claire. No? Magandang hapon sa lahat. Yung tinatawag naming programa na Bayanihan SIM, nagsimula po yan sa pag-uusap ng Presidente at ng private sector. Sabi niya ng Presidente, bakit ba kulang ang cell site dito sa Pilipinas? Dapat paramihin. So in that consultation, lumabas po itong proyekto na to. Ano itong project na to? Doon sa mga lugar na wala pang cell site, lalo na yung sa GIDA na tinatawag natin, doon sa mga malalayong lugar na liblib, uunahin natin yung mga public schools. Maglalagay po tayo dyan ng cell site. At the same time,
Subsidize tayo ng mga SIM card ba? Yung cell site ang magtatayo po niyan mga telco. Hindi po gagastos ang gobyerno dyan. Tayo naman, magbibigay tayo ng SIM card dun sa mga beneficiary ng DepEd. Sinimulan muna natin sa sa mga public school kasi nga gusto ng presidente ang unahin namin is yung online learning ba at saka yung mga eskwelahan na wala pang connectivity, mabigyan na ng connectivity. So, hindi matatapos ang taon, makakapag-distribute na kami ng almost 1 million SIM card. Pero ang kagandahan niyan, Yusek Claire, hindi lang yung estudyante o guro na may SIM card ang makikinabang. Pwede nilang dalhin sa bahay nila to. At ang average na 4 to 5 family members sa isang pamilya, siguro mga 5 milyon ang makikinabang dyan sa paggamit ng SIM card na yan. So yan po yung, yung tinatawag natin na Bayanihan SIM. Nagsimula po yan last month and tuloy-tuloy na po yan. Yun, good news yan. At ibinida rin ang eGov app po, ang eGov PH app ng Pangulo sa kanyang SONA. Sabi nga niya po, mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyong tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama na ang mga LGUs ang nasa eGov app. Sec Henry, sa building rin na ito, nakabahay ang kauna-unahang eGov Serbisyo Hub. How important is digitalization sa vision ng ating Pangulo? At pakidescribe nga po sa ating mga estudyante kung gaano na rin kadali makakuha ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno gamit ang app. Yan, thank you, Yusek Claire. So, tama-tama na dito tayo nag-uusap kasi dito na-launch ng presidente yung eGov Serbisyo Hub at saka yung eGov app ng mga functions. Isa dito yung ginawa nga namin ni Sec Vince. Imbis na pumila ka pa sa LTO, ngayon, pwede ka na mag-renew ng license mo online. Laking bagay po yon. Lalo na sa mga panahon na bumabagyo, di ba? Makikita nyo yung convenience na pwede ka bang mag-transact sa gobyerno nang hindi ka na lumalabas ng bahay at hindi ka na natra-traffic. Ito naman yung Serbisyo Hub na meron tayo dito. Makikita nyo po sa second floor. Nandyan ang serbisyo ng PhilHealth, nandyan ang PAGCOR, PCSO, lahat po ng mga ahensya na kakailanganin nyo sa pang-araw-araw na buhay. Sample lang to, magkakaroon din tayo sa Serbisyo Hub sa buong Pilipinas. So, kung pumunta po kayo sa counters ng mga ahensya, dapat one-stop shop na. So, kung meron kang physical store na ganun, meron ka rin dapat sa app. Yung bang pupunta kayo sa ibang bansa, magbabayad kayo ng kyesa, hindi na kayo pipila doon. O kaya yung diploma nyo nandun na rin. Yan ang kakaiba sa eGov app natin ngayon dahil hindi lang po isang award yan. Ang dami pong international award na yan. Darating ang panahon, sasabihin nila, only in the Philippines, meron ka ngayong app na lahat ng serbisyo, mapasa lokal na gobyerno o mapasa nasyonal na gobyerno, nagagamit na po, na kukuha nyo doon. Kaya maraming salamat kay Pangulo Marcos Jr., sa DICT, of course, Secretary Henry, and of course, then kay Yusek Dave Almirol. Thank you po for this eGov PH app. At sa puntong ito ay bibigyan natin ng pagkakataon na sagutin ng ating mga panauhin ang mga tanong mula sa mga kaibigan natin sa media. Okay, medyo mainit po ito. Akala ko nga po yung flood control lang mainit. Mas mainit itong usapin. Pero parang nasagot na po ni Admin Almeda. Pero dagdagan po natin. Is the DOE and NEA considering sanctions or penalties against SIPCOR if found negligent? Could this include revoking the power supply agreement or recommending a refund to consumers? And idagdag ko na po, sabi niyo po din ay gumastos na rin ang gobyerno dahil sa medyo hindi sapat na supply ng kuryente. Pati po ba yung nagastos ng gobyerno ay dapat din po nilang mabayaran? Yusek, I don't want to preempt because saklaw po ng ERC yan eh. Yung regarding penalties
and refund, if ever. I would maybe limit myself into the obligation of the GENCO and the state to give continuous and affordable power supply. Kung mapapatunayan po namin na hindi na kakayanin ng SIPCOR, then by all means, I would strongly suggest, and I'm sure my secretary will agree with me, we should exercise the power of the state of police power to take over the operations. Wala ho na tayong magagawa doon. Sec. Sharon. Yes, ma'am. Actually, na-submit na namin sa ERC ang findings namin. Kasi pinuntahan na yun dati pa, na-submit na, pinatawag na sila ng ERC. ERC kasi yung disciplinarian sa energy industry. Ano? Sila yung mag-impose ng penalties or cancellation of any contract. So, nandun na po sa ERC, it's undergoing the process. Pero sinabit din rin namin sa DOJ kung merong mga violations in other than power obligations, no? Kasi may mga violations din sa contract at yung responsibility mo sa community. So, nandyan po yan. Kung ang sinasabi niyo po, penalties up to refund, kung dapat lang, igagawin po yan ng ERC. So, ngayon po, ongoing po yan. We're giving due process naman. Hindi naman kaagad lang na may balita lang. So, kailangan patawag at we hear the reason also po. Yung kanina palang tanong ay galing sa GMA Online. Para naman po, salamat sa mga tugon po ninyo. Para dumako naman po tayo kay Sec. Henry. Sec. Henry, usong-uso ang fake news. Ano na po ang ginagawa ng DICT para pumalabanan ng fake news? Oh, thank you. So yung fake news, nakipag-cooperate po kami sa civil society at saka sa mga private sector. Meron kami yung mga news verifier na nandyan. Pero sa totoo lang, hindi natin masusugpo yung fake news kung hindi natin kakausapin yung mga platform providers po. So nakipag-ugnayan na kami, ako personal, dun sa mga platform providers. Ang isa po sa pinakamalaki talaga is Facebook. Kasi lahat po tayo friends dyan, di ba? So sumulat na po kami 2 weeks ago pa kay Mr. Mark Zuckerberg. And na-acknowledge naman po yung sulat natin. And ang request po natin sa kanya is bumalik ang Facebook dun sa original adhikain niya to connect people and bring people together. Kasi po ngayon, sa totoo lang, dahil sa fake news, nagkakawatak-watak tayo. Kaya yun po yung hiningi natin kay Mr. Mark Zuckerberg. And nakita po namin recently yung action po ng Facebook. Tulad na lang po sa illegal online gambling. Ang bilis nilang kinausap yung mga influencer nila na kayo, kapag nag-endorso kayo ng illegal, baka matanggal kayo. So nakikinig naman and umaasa po kami na eventually masusugpo natin yung fake news. Sisimulan na po natin doon sa mga malalaking social media platforms. Thank you for that. At huwag niyo na pong bitawan ng mic. Ito pa po ang tanong, Sec. Henry. What is the status of the free Wi-Fi for all program? And how many more areas will be covered in 2026? Okay. So yung free Wi-Fi po, nasa batas po yan. Kaya sabi ko doon sa DICT, sundan natin ang batas. Yan yung free internet access in public places. Linawin ko lang po, no? Pag nagpunta kayo ng mall, yung free wifi doon, sa kanila yon, hindi sa atin. Pero pag pumunta po kayo sa mga public places, tulad ng barangay hall, education, tulad ng DepEd, o kaya sa mga health center, ganyan, malapit na po naming lagyan yan. Siguro, hintayin nyo hanggang end of 2026. Kasi ang priority po namin ngayon is lahat ng eskwelahan ng DepEd. So yan, tatapusin po natin yan. Tapos next year, aarangkada tayo sa mga health services at yung mga barangay hall. Para pag pumunta po kayo sa barangay hall, nakakagamit po kayo ng hindi lang libre, pero maayos na wifi. Sec. Henry, kanina po, nag-open ako ng wifi dito, sa San Juan. Dito mismo sa building na to. Minasagap ako eh. Ang pangalan ba niya is DICT Free Wi-Fi? Tama naman. Yun na yun. Wi-Fi for all, oo. So, Pero Yusek Claire, eto rin, marami kasi ring mga establishment na nagbibigay pa rin ng
free wifi din. So yung LGU pwedeng magbigay ng sarili nilang free wifi. Ang ginagawa namin ngayon, nag-uusap kami ng NTC para hindi magkaroon ng lituhan. I-standardize po natin kung ano yung pangalan, yung tinatawag natin na SSID. Kung ano yung SSID na mandato ng gobyerno. Kasi yun isi-secure natin. Tapos yung susunod na evolution, para talagang secure siya, dapat gamitin mo yung national ID mo para makagamit ka. Para matrack namin kung sino yung mga gumagamit. Ngayon kasi nagkakalituhan eh. Pag pumasok po kayo dito, pwedeng DICT free Wi-Fi for all. And yun nga, may iba nagpapanggap na free Wi-Fi pero kinukuha yung data nyo. So, i-standardize po natin yan in the coming weeks. Yan, good news po yan. So, ingat din po pala tayo no, sa paggamit. Yes. Ay, ngayon naman po, bibigyan natin ng pagkakataon. Ay, kanina po pala ang nagtanong ay mula sa business world. Yan, okay. Bibigyan din natin ng pagkakataon ng mga mag-aaral na nandito para sa kanilang mga katanungan. Okay? Unahin po natin mula, of course, sa San Juan City Academic Senior High School, si Alina Grefalded or Grefaldeo. Nasaan si Alina? Okay, ito po ang tanong niya. Ay, sa inyo pala, sir. Sa iyo pala. Kay Sekmani pala. Sa pagsusumiti ng listahan ng flood control projects sa iba't ibang rehiyon, mapapanugutan ba nila na maisaayos ang pag-function nito dahil ng hindi na ho nakitang gumana, yung mga hindi nakitang gumana nitong nakaraang mga bagyong dumating? Tama po. Maraming salamat din po sa tanong. As the President has directed us na ibibigay po namin yung listahan sa kanya, at the same time, gumawa na rin po kami ng audit team namin na papunta at tignan po ang kasalukuyang estado ating mga flood control projects. Although nakikita po namin doon sa app namin, yung project monitoring program namin, na nandoon pa naman yung mga flood control projects. But ganun pa man, gusto lang namin matiyak na talagang nandoon pa yung mga flood control projects at kung meron man nasira sa mga dahil sa pagdating ng mga ibang bagyo noong nakaraang taon, kailangan po makukumpuni. Yun po ang titingnan po namin kaagad. Marami po ito, but I think lahat po ng district offices namin ay inutusan ko para tignan po lahat ng estado ng ating mga flood control projects all over the country po. So, Sekmani, ibig sabihin, lahat ng i-check niyo po at i-inspect, hindi Yes. lang yung 3 taon na ginawa po Yeah. sa ilalim po ni Pangulong Marcos Jr. Opo. Opo, kasi marami din po yung mga flood control projects na ginawa ng previous administration, pero sa tingin ko po, may mga luma na rin po dito at marami pong dinaanan na bagyo at mga flooding at tinitingnan po namin kung epektibo pa yan o kaya kailangan po namin kukumpunihin po para maging more effective ulit po yung mga projects na yan. Thank you, Sekmani. Ito naman po ay mula kina Christine Rose Taopa, Arlene May Velarde, and Nigel Juno Milan. Nasaan sila? Ayun. Ayun, nakatayo po sila. Ito po ang tanong para kay Sec Vince. Roads and airports are being constructed to support business and tourism. But for the people living in the surrounding areas, what benefits will we receive? Salamat po sa tanong. Thank you so much, guys, for the question. Una-una, no, yung infrastructure development, yung mga ginagawa ni Sekmani ng mga kalye, mga tulay, yung ginagawa ng mga DOTR na airports, ang laki ng tulong nito sa community kasi nabibigyan ng maraming opportunities ang mga tao doon sa community na yon. So pag nagtayo ka ng kalye, nagtayo ka ng airport, nagtayo ka ng puerto, ang daming epekto nun para makapagnegosyo yung mga kababayan natin doon sa area na yon. At lalong-lalo na kapag ang isang area ay nabuksan natin sa turismo. No? So alam naman natin, no, sumisikat na ang bansa natin ngayon sa iba't ibang bansa, no? As a major tourist destination, no? Yung Siargao, Boracay, Palawan, no? Iba't iba pang areas sa buong bansa. So, ang kailangan na lang talaga natin is pagandahin natin yung infrastructure dun sa mga area na yon. Kaya,
ngayon nga ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos is yung mga airports natin, lalo na sa mga tourist areas, talagang kailangan nating ayusin at pagandahin. Halimbawa, yung Siargao, no? Ang dami-daming mga turista ang pumupunta dyan. At dahil doon, yung mga nakatira sa Siargao, ang laki ng kanilang mga nagiging benepisyo. Maraming trabahong nakikreate, maraming mga kabuhayan ang nakikreate at bumubuti ang buhay ng mga kababayan natin doon. Pero, kailangan pagandahin naman natin ang infrastructure. Problema, yung airport sa Siargao, matagal siyang napag-iwanan. No? Napakaliit. Siksikan yung mga kababayan natin doon. So, sabi ng Pangulo, kailangan talagang ayusin natin yan, pagandahin natin. Kaya nga, next week, sisimulan na natin yung expansion ng Siargao Airport. No? Magsisimula na tayo and hopefully sa mga darating na taon, maayos na yun at luluwag na at gaganda na ang Siargao Airport. At yun din ang gagawin natin sa iba't iba pang mga airports at iba pang mga transportation facilities sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na yung mga tourist areas. Sec Vince, mukhang nakalimutan mo banggitin yung Katiklan. Ay, isa pa yun. Oo nga pala. No, yung Katiklan, at nagpapasalamat tayo sa push ng ating Pangulo doon. No? At nagpapasalamat din tayo sa San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang dahil sa tagal-tagal ng daming delay nung pagpapatayo ng bagong terminal building sa Katiklan, nung 2-3 weeks ang nakaraan, gin-round break na ng Pangulo mismo. No? At nangako ang San Miguel na within 24 months or maybe less, meron na tayong bagong napakaganda at napakaluwag at napakamodernong airport sa Katiklan, Boracay. Ako di, mas lalo mong dadami ang turista sa Boracay. Dadami. Parang kailangan ko na rin ihanda ang aking Totoo po yan. two-piece. Nako. Mukhang mai-excite yung mga nanonood sa iyo ngayon. Yusek Claire at Hindi ko dadami lalo ang fans mo. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay yung two-piece, kung dito ba. Para mahiya. Well, anyway, isa na lang pong katanungan mula kay Camille Manabat. Camille with the H. Camille, nasan ka? Ayan. Ito po kay Sec Henry. Makakasiguro po ba o secured po ba kayo sa system ng digital portal ng lahat ng ahensya o ang inilulunsad na eGov Super App? So unahin natin, yung Claire, yung eGov Super App. Alam niyo po, ngayon kami umaarangkada sa paglo-launch kasi bago namin linonch yan, pinag-aralan namin mabuti yung security aspect niyan. Hindi lang yung security, Claire. Ang sabi ng Presidente, alam mo, pag lahat na ng mga serbisyo nandyan na at 80 million Filipino gumagamit, hindi pwedeng mag-down yan. Isipin mo na lang, di ba? Pag isang segundo lang mag-down yan, daming tatawag sa amin. So, sinigurado po natin yan. And tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho namin sa departamento para masigurado na stable and secure yung eGov Super App. Yun naman pong ibang portal ng mga ibang government agencies. There are 1,300 national agencies and about 54,000 LGUs. So naglalabas po kami ng security standards. Ito po'y tinutulak na po namin and before the end of 2026, isi-secure po natin lahat yan. Hindi lang po dahil technology ang ginagamit, kasama po sa batas yan. May mga push sa Kongreso at sa Senado to increase the level of cybersecurity in the whole of government. So, isi-secure po natin yan at tuloy-tuloy po nating gagawin yan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa ating panelists, Sec Manny, Sec Sharon, Sec Vince, Sec Henry, and Admin Almeda. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Bilang pagtatapos sa session natin ngayon, nais kong tanungin, bago po, hindi pa po kayo ligtas, nagpasalamat lang po ako. Okay? Okay? Ito po ang katanungan, ano ang aasahan ng taong bayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly po, complete the sentence. Sa bagong Pilipinas, blank. Sec Manny. Ang bagong Pilipinas po, ang Department of Public Works and Highways, pinapangako po namin
na dapat nandiyan po yung infrastructure program ng ating Pangulo. Marami po ang mga projects, flagship projects that we intend to implement actually during the term of the President. It will take me siguro mga 2-3 oras po na babaybayin ko lahat yung flagship projects nito. At tinitiyak po namin ay isasagawa po namin ang mahusay at magandang infrastruktura sa bagong Pilipinas po ng programa ng ating Pangulo. Salamat, Sek Manny. Sek Sharon. Thank you. Bago ako gusto ko lang i-acknowledge ang mga gwapo at mga matatalinong taga-DOE na nandito. Nagbarong pa sila para lang maka-attend dito. Tumayo nga kayo. Sige nga. Minsan lang ito nagbabarong, palaging nasa field office itong mga ito at nag-i-inspect. Mga director at mga officials namin. Thank you, thank you. Ang bagong Pilipinas po ay, sa akin po is isang bansa na may mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan at may disiplina para sa bayan. Hindi lang po para sa atin, kundi lalo na yung ating mga generation company, transmission, tsaka electric co-op. Kung lahat po ay may pagmamahal sa bayan, hindi po tayo magkaka-brown out siguro sa Siquijor. Thank you. Salamat, Sek Sharon. Sek Vince. Maraming salamat. Sa bagong Pilipinas, giginhawa na ang pag-commute ng mga kababayan natin. Wow. Thank you, John. Sek Henry. Ang utos po ng Presidente sa bagong Pilipinas, lahat konektado at kung hindi man libre, abot kaya. Ang sabi nga ng Presidente, lahat dapat konektado. Thank you po, Sek Henry. And Admin Almeda. During the SONA of the President, I was struck by his words when he said, numbers are nothing if it will not give positive impact to the lives of the Filipino people. Sa aking, in the few times na nakasama ko siya sa ground para solvin ang problema ng Siquijor at Marawi, ang parati niyang sinasabi sa amin, sa akin, humanap ka ng permanenteng solusyon. Kaya't kami po sa NEA, kasama po ang DOE, ay sisiguruhin namin na ang problema ng kuryente, hindi lamang po mapapakinabangan at pagbibigay ginhawa sa mga Pilipino sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Ito po ay hanggang sa mga darating na henerasyon. Yun po ang aasahan ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Salamat. Maganda. At maraming salamat po sa ating mga panelists ng Infrastructure Development and Energy Security Cluster. Mabilis na paraan ng transportasyon, matitibay na daanan at mas maaasahang kuryente. Yan po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magbabalik po kami mamayang 3:00 ng hapon para sa good governance, peace and order and security. Ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat muli.